Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang 4 na mahahalagang konsepto sa larangan ng negosyo at globalisasyon. Ang outsourcing, offshoring, nearshoring, at ang onshoring. Ang mga ito ay may malaking papel sa paraan ng pagpapatakbo ng mga kumpanya sa buong mundo. Tara, isa-isahin natin. Unahin natin ang outsourcing. Ito ay isang business strategy kung saan ang isang kumpanya ay kumukuha ng ibang tao o organisasyon para gampanan ang trabaho o serbisyo na dati ay ginagawa mismo sa loob ng kumpanya. Ginagawa ito ng mga kumpanya para makatipid ng gastos, magkaroon ng access sa mas bihasang tao at makapag-focus sa kanilang core business. Halimbawa, ang mga kumpanya sa Amerika at Europa ay nag-outsource ng kanilang customer service sa Pilipinas. Bakit? Dahil magaling ang mga Pilipino sa Ingles. Marunong makitungo sa iba't ibang kultura at mas mababa ang gastos kumpara sa pagkuha ng empleyado sa kanluran. Mga kilalang BPO companies dito sa atin ay ang Concentrix, Teleperformance at Accenture. Kaya't hindi nakapagtataka na ang Pilipinas ay tinaguri ang call center capital of the world. Isa pang halimbawa ng outsourcing ay kapag ang isang kumpanya ng damit ay nag-outsource ng kanilang advertising sa isang marketing agency. Hindi na nila kailangang bumuo na sariling marketing team. Tumungo naman tayo sa offshoring. Medyo related ito sa outsourcing, pero may malaking kaibahan. Ang offshoring ay kapag ang isang kumpanya ay naglilipat ng operasyon nito sa ibang bansa, pero ang kumpanya pa rin mismo ang may hawak. Kumbaga, inilipat lang ang lokasyon para mas mababa ang gastos o mas mataas ang efficiency. Isang magandang halimbawa nito ay ang Apple. Hindi sa Amerika ginagawa ang iPhones, kundi sa China. Dahil mas mura ang labor at mas mabilis ang produksyon. Ganon din ang mga damit na nakikita natin sa mall. Marami sa mga ito ay galing sa Vietnam, Bangladesh at China. Ang mga bansang ito ay kilala sa murang paggawa at mataas na produksyon. Kaya't kung mapapansin ninyo, nakasulat sa likod na maraming produkto ay ang made in China o made in Vietnam. Yan ang bunga ng offshoring. Tumungo naman tayo sa nearshoring. Katulad ito ng offshoring. Pero imbis na malayong bansa, ang paglilipatan ay sa karatig bansa lamang. Ang layunin ay para mapababa pa rin ang gastos pero hindi gaanong nahihirapan sa komunikasyon at transportasyon. Halimbawa, ang mga kumpanya sa Estados Unidos ay naglilipat ng kanilang factories sa Mexico imbis na sa Asia. Mas malapit kasi ito kaya mas mabilis ang delivery at mas mura ang logistics. Bukod pa doon, halos pareho rin ang time zone. Kaya mas madali ang pakikipag-usap sa mga empleyado. Isang konkretong halimbawa, ang ilang kumpanyang gumagawa ng mga auto parts sa US ay mas pinipiling ilipat ang kanilang produksyon sa Mexico kaysa sa China. Bakit? Dahil mas murang transportasyon at mas kaunting delay.
At ang huli ay ang onshoring, na tinatawag ding domestic outsourcing. Sa ganitong setup, ang kumpanya ay nag-outsource pa rin ng serbisyo, pero nananatili sa loob ng sariling bansa ang operasyon. Ang layunin nito ay suportahan ang lokal na ekonomiya, mas madaling makipag-ugnayan at mas mabilis ang proseso dahil walang cultural o time zone barrier. Halimbawa, isang kumpanya sa Maynila ang nag-outsource ng kanilang IT service sa Cebu o Davao. Pareho pa rin nasa Pilipinas, kaya madaling makipag-ugnayan. Isa pang halimbawa, kung isang clothing brand sa Luzon ay nagpapatahi ng kanilang produkto sa mga pabrika sa Visayas o Mindanao, ito ay onshoring pa rin. Malaking tulong ito para sa mga lokal na mga gawa at nakakatulong din sa pag-angat ng ekonomiya ng sariling bansa. Ang buod ng topic na ito, o para mas maintindihan nyo, ang outsourcing ay pagpapagawa sa ibang kumpanya o tao, maaring sa loob o labas ng bansa. Ang offshoring naman ay paglilipat ng operasyon sa ibang bansa. Ang nearshoring naman ay paglilipat ng operasyon sa karatig bansa. At ang panghuli, ang onshoring, ito ay outsourcing pero nananatili sa loob ng sariling bansa. Makikita natin ang apat na konseptong ito ay may kanya-kanyang benepisyo at hamon. Ang pagpili kung alin ang gagamitin ng isang kumpanya ay nakadepende sa kanilang budget, layunin at sitwasyon. Sa panahon ng globalisasyon, ang mga estratehiyang ito ay hindi lamang paraan ng pagtitipid, kundi paraan din upang mapanatili ang kompetitibong edge ng isang negosyo sa pandaigdigang merkado. At yun lang po, maraming salamat.